Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Sa kalipunan ng lahat ng pwedeng sabihin ng isang tao, halos lahat ay pumapasok doon sa tinatawag nating protected speech. Pwede mong sabihin ang kahit ano. So meron lamang mga exception to the rule. Even if it is a constitutional right, it is not absolute. Ay, naputol nga ako. So ulitin ko kung saan ako naputol. So yung sabihin yung karapatang pantao na yan, kahit yan ay constitutional right at kahit napakataas ng pagtingin ng batas dyan, parang nilalagay na sa pedestal, hindi siya absolute. Ibig sabihin may mga exception. Dito pumapasok yung mga unprotected speech. At yung mga pananalita na bagamat hindi ka pwedeng pigilin na sabihin mo ito, pag nasabi mo, ay maaari kang managot. Isa na nga dito ay tinatawag nating libelo. Yeah, so kapag nagsalita ka ng paninirang mga mapanirang bagay sa isang tao, then that amounts to libel. Hindi ba? Tinawag mo siya sa Facebook na magnanakaw, hindi ba? Malandi, walang kwentang tao, walang ya, at napahiya siya, manloloko, niloko ka. So, ang tawag dyan ay defamation. So, hindi pinoproteksyonan ng batas yan. Kasi ang pagtingin ng batas, malaya kang magsabi, pero hindi mo pwedeng gamitin yan para manira ka ng ibang tao. Correct. Isa pang unprotected speech, ito nga tinatawag na inciting to sedition. Yan. Ano ba yung sedition? Kasi maraming kaso na laban sa estado at may patungkol sa lipunan. O una dito halimbawa yung tinatawag na rebellion. Yung rebellion, it's kumbaga it's on a larger scale at it's very political. Talagang nagre-rebelde ka sa pamahalaan. Gusto mong pabagsakin ang gobyerno among others. So there is a public uprising and you take up arms, diba, against the government. Kaya sa rebellion, kasama dyan yung paggawa ng mga krimen like pagpatay, pagnanakaw, lahat ito ginagawa mo sapagkat tutol ka sa gobyerno. Meron din tayong tinatawag na limbawa na terrorism. So yung mga terrorism talaga nagsasaboy ka ng karahasan sa isang lipunan for a certain political or social end. So it amounts to terrorism. And then there is sedition. Yung sedition, mas maliit ang scale niya kaysa sa rebellion. Kasi sa rebellion, talagang you want to remove allegiance, no? Kumbaga, gusto mo talagang pabagsakin ng pamahalaan at kumalas dito. Oo. Pero pagdating sa sedition, it could be either for a political or social end. Halimbawa, ayaw mo lang magkaroon ng halalan. O kaya may isang grupo ng mga tao sa act of revenge or hate. Ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na public uprising and tumultuously. Ibig sabihin marahas, ano? Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.